at magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Gawain iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos nating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay linggo ng kagalakan sa panahon ng Kwaresma, sapagkat nalalapit na tayo sa pag-alala ng pinakamahalagang pagdiriwang sa ating pananampalataya, ang pangunguna para sa atin ng Panginoon sa kaligtasan. Upang tayo maging marapat sa misa pasasalamat na ito, halina't magsisimuna tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang kapayapaan para sa ating bayan. Pagdasal natin ang mga OFW, ang mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ang pagbuti ng kalagayan ng mga may sakit, na tulad ni na Sister Terry, Ate Teresita, Rudy, Lerma, Remy, Ligaya, Alona, Julie, Chris Aquino. Pagdasal din natin ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa katauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, naging hudyat ng bagong buhay ng mga Israelita bilang isang bayang malaya at may sariling lupain ang pagtigil ng pag-ulan ng mana. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Samantalang nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita. Ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkain inanin nila sa lupaing yaon, sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila sa pagkain inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana.
Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inani sa Kanaan ang kanilang ikinabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na ang sinumang nakikipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sinumang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan. Di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipagkaisa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Glory to you, O Word of God. Glory to you, Lord Jesus Christ. Glory to you, O Word of God. Glory to you, Lord Jesus Christ. I will get up and go to my Father and shall say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Glory to you, O Word of God. Glory to you, Lord Jesus Christ. Glory to you, O Word of God. Glory to you, Lord Jesus Christ. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." So to them Jesus addressed this parable. A man had 2 sons, and the younger son said to his father, "Father, give me the share of your estate that should come to me." So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country where he squandered his inheritance on a life of dissipation.
When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens, who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses, he thought, how many of my father's hired workers have more than enough food to eat, but here am I, dying from hunger. I shall get up and go to my father, and I shall say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hired workers. So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. But his father ordered his servants, quickly bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found. Then the celebration began. Now, the older son had been out in the field, and on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might mean. The servant said to him, Your brother has returned, and your father has slaughtered the fattened calf, because he has him back safe and sound. He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him. He said to his father in reply, Look, all these years I served you, and not once did I disobey your orders. Yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughtered the fattened calf. He said to him, My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Shout out sa ating mga kababayan, mga OFW. Ang red na ribbon na ito ay laging para sa inyo. Saludo po kami sa sakripisyo niyo para sa bayan at para sa inyong mga pamilya. Welcome sa Our Lady of Last Let Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating gospel reading ang talinghaga tungkol sa alibughang anak, the parable of the prodigal son. And usually, kapag pinagninilayan po natin ito, masyado tayong nakakonsentrate lamang dun sa alibughang anak at sa mabait na ama. Wag po ganyan. Kasi ang istorya at ang mensahe ay magiging kulang na kulang. In fact, baka may ma-miss tayo na mas exciting na part kung dyan lang tayo magko-concentrate at mag-stop. Lalo pat alam natin, tatlo ang main characters sa parable na napakinggan natin sa ating gospel reading. Diba? Yung alibughang anak, yung ama, at sige, bigyan ko kayo ng clue. Siya yung hindi masaya nung magpa-party ang ama. Okay? Sino? Panganay na anak? The older son? The fattened calf
Yung pinatabang guya, di ba kinatay siya? Di ba pinatay siya? Joke lang. Seriously, ang pinakamalungkot nung may nag-party ay ang panganay na anak. So, sa kanya tayo mag-concentrate. Sapagkat dito makikita natin na pwede rin pala tayong magkasala at pwede rin marami ang mawala sa atin ng mga blessings. Hindi lamang kung tutularan natin yung alibughang anak, kundi kapag tinularan din natin yung panganay na anak. And how is that? Isa-isahin natin yung mga kasalanan ng panganay na anak. At makikita po natin ito sa mga salita na kanyang binitawan. Unang mga salita, sabi niya, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Sabihan ka ng ganyan ng anak mo, anong mararamdaman mo? Ha? Sinusumbatan ka na. Tinutunto na lahat ng mga ginawa niya. Anong mafe-feel mo? Masasaktan ka. Because all the while, akala mo mahal ka ng anak mo. Hindi pala. Lahat pala ng ginawa niya, napilitan lang siya. Naobliga lang siya. Hindi bukal sa puso niya. Kara-kara, lahat ng ginawa niya, nababaliwala sa'yo, di ba? Kasi wala palang saya sa mga ginawa niya, puro pala lungkot. Wala palang laya sa mga ginawa niya, puro pala takot. Wala palang enjoyment o joy sa mga ginawa niya, puro pala pagod. Kasi ang lahat ng ginawa niya ay hindi dahil ikaw ay mahal niya, kundi dahil naobliga lang siya. Out of obligation and not out of love. Di po ba kapag tayo gumagawa, out of love, mahal natin, yung dahilan ng pagsisikap natin, mapapagod tayo, mamamahinga lang, pero gawa na naman. Kasi merong fulfillment, merong enjoyment, merong joy, merong happiness. You are doing something for the one you truly love. Kaya nga hindi mo po pwedeng sumahin eh. Kasi sa dami, hindi mo na matatandaan. Mga magulang, natatandaan nyo pa ba? Punto por punto, lahat ng mga ginawa at ginagawa pa rin ninyo para sa mga anak ninyo? Hanggang sa mga kaapu-apuhan ninyo? Hindi na! At bakit hindi mo na malalayan na marami na pala? May joy, may happiness sa paggawa mo ng mga yon dahil mahal mo sila. Kahit nga pagod na tayo, di ba? Gagawa pa rin tayo. At kahit nga wala na tayo, magbibigay pa rin tayo kasi nagmamahal tayo. Sabihan man tayo ng iba, sobra na yung ginagawa mo. Talagang hindi mo maunawaan yung salitang sobre. Sapagkat sa taong tunay na magmahal, kulang ang salitang sobra. Maniwala ka. So dapat ganito ang maging relasyon natin sa Diyos. Ganito dapat ang maging paglilingkod natin sa Diyos. Yung pagsisimba natin, yung paggawa natin ng mabuti, maging yung pag-iwas natin sa mga tukso at sa masasama. Should be out of our love for Him. At hindi dahil naoobliga lang tayo para hindi tayo manghinawa, para hindi natin bilangin, para maraming kabutihan ang gawin natin nang hindi natin napapansin at upang hindi natin isumbat sa Ama, sa Diyos natin. Something na wala, yung panganay na anak. Sabi pa niya, di ba, ikalawa, ni minsan hindi mo ko nabigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Ito na yung tunay niyang kulay. Kung bakit siya nauobliga. Hindi dahil nagmamahal siya, kundi dahil may gusto siya at pinupuntirya siyang makuha yung mana rin niya. Yun din ang mahalaga para sa kanya. Hindi ang tatay niya, kundi yung mamanahin niya. Kaya nauobliga siya, kaya may pagod sa ginagawa niya, kaya mabigat yung ginagawa niya, kaya natatakot siya, dapat gawin ko to, gawin ko yun, in order to please my Father, kasi baka hindi niya ako pamanahan.
O nakita niyo yung naging reaksyon niya? Nung maramdaman niyang may handaan sa kanila, sa malayo pa lang, naririnig na niya yung mga tugtugan. Naamoy na niya yung slaughtered, fattened calf na during those times ay napaka-expensive. No wonder, yun ang agad na chinismis sa kanya nung katiwala. Dumating ang iyong kapatid. At alam mo ba, pinapatay yung pinatatabaan yung guya. Nagpanting lalo ang tenga niya. Kasi dapat yun ay sa kanya. And remember, siya na lang ang tagapagmana ng tatay niya. At yung minamana niya, ayaw na niyang mabawasan pa. Gastos yun eh. Kabawasan yun eh. And not to mention, natatakot din naman siya, baka pumarti uli sa kanyang mana na ang kapatid niyang bumalik na. Oh. Kung tutuusin, alam ninyo, pareho lang silang dalawang mukhang pera. Pareho lang silang dalawang walang koneksyon sa Ama. Pareho lang silang nagkakasala. Hindi nga lang obvious yung sa kanya, pero mas matindi yun. Kasi lumalaban ng pailalim sa Ama. At paano pang mas matindi? Ay hindi niya alam. Nasuwail na rin siya. Thirdly, ano yung sabi niya sa kanyang ama? Nang dumating yung anak mong yan, your son, nakita ninyo? Hindi niya sinabing, nang dumating yung kapatid kong yan, my brother, para may lambing pa kahit wala nga eh. Inilayaw na niya ang kanyang sarili sa kanyang ama, inilayo pa rin niya ang kanyang sarili sa kapatid niya. Pero pansinin po ninyo yung sagot sa kanya ng kanyang ama, your brother, kapatid mo yan, ano ka ba? Panganay ka. Mayos ka. Something like that. So yun din ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Sa lahat sa atin na mga panganay sa pananampalataya, panganay sa ating pamilya. Pag sinabing panganay sa pananampalataya, tayo na kumpara sa iba nating mga kapatid ay unang nakakilala sa Diyos, unang nagmamahal sa Diyos, unang laging tumatawag sa Diyos, unang lumalapit sa Diyos kasi nagsisimba tayo eh. Nagdarasal tayo eh. Gumagawa tayo ng mabuti. Kung ikukumpara naman sa iba, di ba? So ikaw, ako kapatid, ang tayo yung mga panganay sa pananampalataya. Ang sinasabi sa atin, huwag nating ulitin yung pagkakamali ng panganay. Sapagkat magsasayang tayo ng ating mabuting gawa. Do everything out of love. Yung pagsisimba, yung pagdarasal, hindi trabaho, hindi obligasyon ng lahat ng ito. Grasya ang lahat ng ito. Whenever we serve God, we are actually doing good to ourselves. We are actually serving ourselves. It is to our benefit and not to the benefit of God. Remember what He said, I came to serve and not to be served. Kahit kapag tayo gumagawa ng mabuti sa Diyos, tayo ang nagiging mabuti. Tayo ang nakikinabang, hindi ang Diyos. And that in itself is already a great blessing. Kung ikukumpara sa mga mga blessings pang hinihiling natin. Kaya nga ang sabi nung ama dun sa panganay ng anak, everything I have is yours. Lagi kitang kasama. Lagi kang nagsisimba. Lagi mo akong nararamdaman. May pananampalataya ka kumpara sa iba. Mas nagiging kumpara sa iba. Lahat ng akin sa'yo, mas malamang, mas marami ang blessing na tinatanggap mo. You are not my slave, you are my child. At sinasabi sa Bible, for we are not His slaves, we are His children, we are His heirs to His kingdom. Kapatid, kung tayo gagawa ng out of obligation lang, ay, patingi-tingi lang ang ating mga makukuhang biyaya pag ganyan. Ganun lang nagtatrabaho, di ba? Ito lang yung salary mo. Ayun lang. But we are His children. We serve Him. We love Him.
At higit pa dyan ang tatanggapin natin. Kaya nga, ang sabi nung alibughang anak, just treat me as one of your hard workers. Hindi, anak kita. Yung biyayang para sa'yo, hindi maikukumpara sa mga biyaya ng katiwala. Anak kita. At yun din ang sabi niya sa panganay niyang anak, anak, yung manang iniisip mo, higit pa dyan ang sa'yo. Ano ka ba? Just serve me because you love me. And not because you love what you can get from me. O sana, mahalin talaga natin ang Diyos. And I assure you, ang biyaya para sa atin ay malubos. In connection with this, bilang panganay na anak ng Diyos, ay akayin din naman natin ng ating mga kapatid na alam nating hindi nagsisima, na alam nating nagkakasala din naman tayo. Pero yung alam yung nalulugmok sa matitinding mga pagkakasala, siyagain natin sila, ipagdasal natin sila, wag natin silang huhusgahan. Panganay gabayan mo siya. Yun naman ang role ng panganay, di ba? Sabi ko nga dati, nakaw, sakit sa ulo ng mga magulang at ng mga magkakapatid kapag ang panganay ang unang-unang masungit, madamot, mayabang, buwis, nako! Tindi ng problema ng pamilya pag ganyan. Pero napakagandang blessing kapag ang panganay ang pinakamabait, ang pinakamay isip, ang pinaka-generous, ang pinaka-selfless, ang pinakamagalang, pinakamababang loob. Blessing yan sa mga magulang kasi hindi habang panahon kayo nandyan. At blessing yan sa mga pagkakapatid sapagkat yung ate mo, yung kuya mong responsable at mabuting tao, anak din siyang tulad mo, pero para sa inyo, nagpapaking magulang siya. Hindi yung magulang na nanlalamang, kundi yung magulang na sama na, pinapatas niyang talaga. O kaya sama na, sabihin niya sa mga magkakapatid, i-prioritize natin yung kapatid nating walang-wala. Yun ang pangalan. Sama na, okay, kayo muna. Sige, kayo muna ang kumuha. Yun ang pangalan. Yung panganay na mahingan mo ng payo kasi mabait Kasi alam mo may malasakit Yung panganay na kahit nakatatanda, nagsosorry kapag may mali siya. Yun ang panganay. Blessing yan sa mga magulang. Kasi hindi naintindihan ng magulang, paano kung mawala ako? Ay, hindi, may panganay akong mabait. Siyang bahala sa mga ibang anak ko. Blessing yan sa magkakapatid. Kasi isip man ng mga magkakapatid, paano lang tayo pag wala na si Papa at si Mama? Ay, nandyan si ate. Nandyan si Kuya. Blessing yan! Kasi hindi obligasyon yan. Walang nakukulong na irresponsableng ate o kuya. Hindi mo sila pwedeng sitahin kung hindi nila gagampanan yung tungkuling yon. Hindi obligasyon yon. Kaya kapag nagpapakabuting ate o kuya ang panganay ninyo, ang anak mo, pasalamatan mo kasi hindi obligasyon yon. Pagmamahal ang tawag. Mahirap para sa mga magulang ang mamatayan ng anak. Sabi nga ng mga magulang, bago yung anak ko, ako na lang. Pero i-up natin, mas masakit sa magulang ang kapag namatay na una ay ang kanyang panganay na anak o mabuting anak. Mahirap para sa mga magkakapatid ang mamatayan ng kapatid. Pero higit sa lahat na masakit, na mawala unang-una yung mabuting kapatid. Sana yung panganay yun. Sana yung panganay yun. Sino ang panganay dito? Tumino kayo, ha? And I think meron akong moral authority na sabihin sa inyo yun. Pwede niyo akong pindasan sa lahat ng bagay siguro, pero hindi sa pagmamahal ko sa mga kapatid. Tinetext ako ng nanay at tatay ko, anak, alagaan mo sarili mo. Kapag nawala ka,
Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung nate-text ng ganon ni Mama at ni Papa yung iba kong kapatid. Hindi ko alam. At nung nagpirmahan para sa isang lupa, sabi nung nag-aayos ng lupa, kanino ipapangalan to sa mga anak mo? Sumagot si RJ, yung pangalawa kong kapatid, kay Kuya. Hindi sila na-insecure sa akin kung ano ang maipangalan sa akin kasi alam nila bago ako sila. Kasi naniniwala ako na yun isang blessing sa pamilya. Hindi dahil pari lang ako, kundi dahil kung magpapakabuti akong kapatid sa mga kapatid ko. And may I say to you, mga panganay, mga anak ha, yun ang pinakamagandang expression na pagmamahal sa magulang. Kung ang mga magulang natin, ang pinakamahalagang expression ng pagmamahal nila sa atin ay yung pagmamahal nila sa nanay natin, sa tatay natin, sa isa't isa, ang pinakamahalagang expression ng pagmamahal ng anak sa magulang, mamahalin ko tatay, nanay, ang kapatid ko. Ito sana ang hilingin nating biyaya para sa ating sarili-sariling pamilya. Na magkaroon ng mabuting panganay. Hindi man yung panganay sa edad, yung panganay sa isip, yung panganay sa bait, yung panganay sa diskarte, yung panganay sa pagiging responsable. Yes, kung hindi yung nakatatanda, ito yung pangalawa. Kung hindi yung pangalawa, ito yung bunso. Yes, may mga pagkakataon yung bunso ang uunawa sa panganay. Kasi pagdating sa isip, sa wisdom, sa paggalang, sa respeto, mas nakatatandang mag-isip yung bunso kaysa sa panganay. Yun ang kailangan ng bawat pamilya. At yun din ang kailangan ng pamilya ng Diyos. Tayong mga panganay sa pananampalataya, bata ka man, minsan, mas matibay yung pananampalataya mo eh. Mas nababago ka na ng Panginoong Diyos eh. Ang hinihiling sa atin, bear with our siblings. Yung mga kapatid natin sa pananampalataya na alam nating nagiging pamaya, nagkakasala, lugmok sa kasalanan, huwag natin silang umuskan. Pagdasal natin sila at akayan din natin sila sa kabutihan. Yun ang pagiging anak ng Diyos. Ang sabi sa Bible, malalaman mong tunay na anak ng Diyos ang tao kapag nagmamahal siya sa kapatid niya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya. Ang Diyos Alam niya ang pinagdaraanan. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong maging panganay. Maging mas nakakaunawa, mas nagbibigay, mas nagpapakumbaba, mas nagpapasensya, mas nagpapatawad sa aking kapwa-tao. Lalong-lalo na yung mga nagkakasala, yung alam kong hindi nakapagsisimang malayo sa Panginoon, tulungan mo rin po ako
sa aking pamilya, sa aming pamilya, maging panganay din ako sa pag-iisip, sa pagpapasensya, sa pangunawa, sa pagbibigay. Tulungan mo akong maging mabuti. Mabuti sa asawa, mabuti sa anak, mabuti sa magulang, mabuti sa pamilya. Mayroong magandang pangyayari sa iyo. Kung ikaw ay magiging panganay na anak ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon. Kung ikaw ay magagamit ng Panginoon upang ilapit sa Kanyang kapwa mo, lalong-lalo ng pamilya mo. Lahat ng blessing na kailangan mo ibibigay ng Diyos, maniwala ka, upang ang responsibilidad ay yung makaya. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Father, Almighty, Creator of heaven and earth, in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Father, you welcome sinners. With your abounding mercy, with confident faith, we call upon your divine goodness to refresh and renew us as we pray. Merciful Father, hear us. Merciful Father, hear us. For our church leaders, may they be living witnesses of God's infinite mercy, especially through their pious administration of the sacrament of reconciliation and through acts of love, we pray. Merciful Father, hear us. For all civil leaders, may they strive to imitate you, O Father, not as a jealous God prone to anger, but as a loving Father who wants the best for His children, we pray. Merciful Father, hear us. For those who lost their faith in God, may they come to their senses and retrace their steps to you, O God, who alone can satisfy all human longings, we pray. Merciful Father, hear us. For all of us gathered here, may we strive to be obedient to your commandments and never succumb to the ways of the wicked and the pleasures that come from evil, we pray. Merciful Father, hear us. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We include the intention of Ate Doc Emma Beleno, Ate Tasing Cruz, Vicky Chongson, and their families. We pray to the Lord. Merciful Father, hear us. Father, in every age, your mercy restores the life of your people. Nourish our faith with the word of life. Sustain us by your mercy and continue to renew us by your Spirit. We ask this through Christ our Lord. Amen. Offer turn.
ng patawad mo. Humihingi ng patawad mo.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiribang na ito ng banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Aysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Sa amin ng Joyce, Louie, Anita, Juan, Vio, Nene, Amang, Zeni, Loleng, Waning, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag kaming ipahintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Gumaling kung saan-saan, ubos na nakalimutan, pag-ibig mo ang kasagutan. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang iba ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Sa gitna ng kadiliman, ang kamay ko ay iyong tangan. Sa daan ng kaguluhan, tanging ikaw ang takbuhan sa sugat ng kasalanan. Patuloy kang kagalingan sa sandali ng kahinaan. Ikaw poon ang kalakasan. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo.
sa pag-ibig mo. Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat sa'yo'y aming sasambihin. Sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa mundong ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob ay na iyong ikinalulugod ay lagi naming maisaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makikibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay magkaroon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan, ipanalangin mong walang patiid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa pagtulong po ninyo sa atin sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating souvenir shop, sa mga nag-aalay po ng alkansya, sa pag-share ng ating mga live masses and recorded videos, reflections. Salamat din po sa pagtangkilik nyo sa mga produkto na t-shirt ng Three Nails in a Crown na very timely ngayong Kwaresma, lalo na sa mga mahal na araw. Pwede pong pangsimba, pwede pong pangpunta sa mga simbahan. Maganda po yung forma niya at quality at may message talaga. Sana po bumili tayo kung wala pa tayong t-shirt na ito. Maraming pong salamat sa kasama natin sa online broadcast of this Mass. Salamat po sa mga tinutulong din po ninyo na nagiging dahilan para makatulong tayo sa iba at ma-maintain natin ang ating simbahan. Lalo pat ngayon ay meron tayong pag-iipon para sa pag-improve ng ating patch. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Wala muna pong papalakpak. Pagpalain tayo na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. ay walang sitamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal,